Hey guys! Welcome back sa channel. Sa video na to, pag-uusapan natin ang dalawang platforms which is Notion at ClickUp. Their main differences and if which one is better for content creation. Ginamit namin ni Charlie yung parehong platforms na to para mag-organize at mag-manage ng production ng napakaraming videos. Kaya sana makatulong tong video na to sa pagpili nyo. Parehong maganda to sa iba't ibang stages ng content creation business mo. Kaya make sure na panoorin mo tong buong video na to para malaman kung alin ang best on your current situation. Okay, so andito ako sa Notion page ko at makita nyo na may mga nakasetup na akong mga page galing sa mga previous Notion video. Meron tayong iba't ibang tutorials kung paano gumawa ng employee dashboards at marami pang tips and tricks para makatipid ng oras sa paggamit ng mga platform na to. Kung interested kayo guys, mag-iwan kami ng mga links sa description below para ma-check nyo. Pero anyway, mabilis na overview lang kung paano gumagana yung Notion. Basically, pwede kang gumawa ng mga bagong page from scratch gamit tong button na to. Kapag nagawa mo na yun, pwede kang mag-add ng title, pwede kang mag-add ng icon, at pwede kang mag-add ng cover picture. Pwede ka rin mag-add ng comments kung saan pwede mong i-link ang isang bagay o banggitin ng isang tao, page o date. Marami pang ibang pwedeng gawin tulad ng pag-import ng templates, paggawa ng table, board, timeline, calendar view, at marami pang iba. Ngayon, kung i-click ko tong templates dito, nandito yung iba't ibang templates na pwede mong gamitin para sa iba't ibang categories. Kunwari, meron silang templates para sa product management tulad ng one-on-one notes. At meron ding templates for marketing tulad ng content calendar. Kung gusto mo namang mag-create from scratch, pwede rin. Usually, ang gusto namin ginagamit ay board view. Dito, pwede kang gumawa ng bagong database at ilagay mo is content calendar. Tapos, sa loob ng content calendar na to, basically, andito ang mga video ideas mo. At pwede mong i-separate sa iba't ibang status mula sa idea hanggang scripting in progress, hanggang editing at publish. Ganito rin ang process sa paggawa ng content calendar sa ibang platforms tulad ng Instagram at TikTok. 'Di ba? Kaya ang gagawin mo lang is mag-create ng another content calendar na ganito at rename as TikTok content calendar. Dito, dinuplicate ko lang yung content calendar. Kunwari, pinangalanan kong YouTube content calendar at gusto kong pagsamahin tong dalawa para magkatabi sila. Ang gagawin ko lang ay gumawa ng bagong page at i-rename ito ng content calendars. Tapos dito, pwede kong i-drag yung content, i-drag yung TikTok at YouTube sa loob. Ngayon, kung gusto kong gawing inline, pwede ko namang gawin yun and basically mag-e-expand ang content calendar. At pwede ko din gawin yun sa YouTube. At kung gusto ko, pwede kong i-drag ang YouTube above sa TikTok. I-click ko ang 3 dots dito at ililimit ang pages ng about 10 to 25 para hindi kayo magkaroon ng sobrang habang list ng video ideas. At kung gumagawa kayo ng content para sa mahigit 3 platforms, probably gusto nyo lang makita yung main details from each content calendar. Ngayon, ang isa pang pwede mong gawin ay yung gawing page ulito. Pwede din gawing side by side. At kung gagawin kong inline ulit, magiging side by side board view to. Kaya iyan doon na lang natin. At kunwari, gusto kong gumawa ng isa pa para sa Instagram. So, i-hold ko lang ang option at i-drag ang TikTok para gumawa ng isa pa. And here, i-rename ko to as Instagram at i-drag ko lang to sa side ng bawat isa para maging 3 column. And dito, i-click ko lang yung 6 dots ulit at gawing inline lahat. At kung i-click ko yung 3 dots sa top right hand corner and then full width, mag-expand lahat sa full page. Kaya may kita ko ang content calendars para sa bawat platform sa isang page lang. At nag-work to halos sa lahat, right? Kunwari, gusto kong gawing YouTube SOPs to. Pwede ko rin i-drag to sa content calendars at may kita mo na papasok siya dito. Isa pang pwede mong gawin sa Notion ay gumawa ng homepage. Para siyang ganito, wherein meron kang homepage na meron dito lahat ng details na kailangan mo tignan tulad ng life goals ng employees mo, monthly goals at yearly goals, pati na rin ng ibang importanteng bagay na kailangan mong makita sa simula ng araw. Kaya pwede mong simulan ng workday mo through looking at your homepage para magkaroon ng magandang overview sa lahat ng nangyayari. Instead na i-click ang iba't ibang dashboard o content calendar para makita kung ano ang kailangan gawin sa business. Ginagamit din namin ng Notion dati para sa employee dashboards. Kunwari, meron akong isa mula sa previous video na ginawa ko kung saan. Tulad na makikita nyo, nirename ko to as Joey's Dashboard. So, ito yung magiging akin. At magandang tool to para ma-organize lahat ng task at ma-delegate ito efficiently sa bawat employee. At kapag lumaki na ang team mo, pwede ka nang gumawa ng bagong page na tinatawag na team. At i-drag mo lang ang bawat person's dashboard sa team na yon. At kung i-duplicate ko to, pwede akong gumawa ng isa pa para kay Charlie. At kung babalik ako, mapapansin natin na hindi to pwedeng gawing inline. Yun ay dahil separate custom page to. Hindi lang board view, di ba? Kaya pwede akong mag-type ng details sa ilalim nito. While on this, kung babalik ako sa content calendars, hindi pwede mag-type ng kahit ano sa ilalim ng mga board views na to. Kaya kung gusto mo tong gawin para sa team dashboards mo, ang kailangan mo lang gawin ay gumawa ng actual board view. And dito, pupunta ako sa new database at ilalagay ko is Joey's Dashboard.
dashboard. And dito, kung idadrag ko to sa team at ikiklik ko ang 6 dots ulit, mapapansin natin na pwede nang gawing inline. Tapos gagawin mo lang yung parehong bagay tulad ng mga ginawa mo sa content calendars at i-organize lahat ng team members sa isang Notion page. So, eto na. Meron pang isang cool feature sa Notion na pwede mong gawin. Yung paggawa ng iba't ibang views. Dito, makikita mo na naka-board view siya ngayon. Kung saan pwede mong i-click at i-drag para baguhin yung status ng task. Pwede mo ring i-click yung plus button dito para magdagdag ng bagong view tulad ng table view, timeline, calendar, list, at marami pang iba. Kunwari magdadagdag tayo ng calendar view dito. Tapos balik tayo sa board view at gawin nating due date ng card 1 ay bukas. Ibig sabihin, pagbalik natin sa calendar view, may kita mo na nakaset na yung task sa tamang due date. Ganito lang kasimple gamitin ng Notion para sa content creation business mo. Ngayon, punta naman tayo sa ClickUp. Medyo mas complex aralin ang ClickUp kumpara sa Notion. Pero sobrang useful at worth it to learn, lalo na kung may malaking team ka. Kaya mong gawin lahat ng nagagawa mo sa Notion, pero pwede ka rin magdagdag ng automations. So, dito gumawa ako ng space para sa social media. At may ilang folders na rin dito. Kunwari, gusto kong gumawa ng folder para sa TikTok. Ikiklik ko lang yung plus button dito, tapos piliin yung folder, pangalanan ko tong TikTok. Tapos gawa tayo ng folder. Dito nagsisimula siya as list view. Pero pwede rin akong gumawa ng board view. Katulad ng Notion, pwede mong i-drag ang tasks. Sa list view naman, pwede mong baguhin ang status sa pamamagitan ng pag-click sa square dito at palitan ng ibang status. Hindi na ako masyado magdedetalye tungkol sa pagpapalit ng status at paggawa ng content calendar sa ClickUp kasi meron na tayong tutorials tungkol dyan sa channel. Ang mahalaga na gusto kong i-share ay yung automations. Kung may malaking team ka, okay din na lumipat sa ClickUp kasi sa mga automations, makakatipid ka ng oras at hindi mo na kailangan mag-micromanage ng lahat. Kunwari, sa TikTok folder natin, may list tayo ng magiging content calendar. Pwedeng baguhin ang pangalan nito as TikTok Content Calendar. Tapos, i-click ang Automate button. Pwede mo na palaging i-assign yung tasks kahit kanino sa team. I-click lang natin to at i-assign sa sarili ko. Idadagdag ko rin ang sarili ko bilang watcher. Ibig sabihin, anytime na may pagbabago sa list, makakatanggap ako ng notification sa ClickUp kung ano ang nagbago. Kung gusto mong gawing mas efficient ang content business mo, pwede kang gumawa ng custom automation. Balik tayo sa automation button, tapos click add automation. Dito pwede kang gumawa ng when, then action. Kunwari, kung ang status ng task ay nagbago mula idea to scripting in progress, automatic na magiging assignee ang scriptwriter. Pwede rin ako magdagdag ng comment at banggitin ang kahit sino sa team para malaman nilang kailangan nilang mag-script ng video. Pwede rin tong idagdag sa dashboard nila. Pwede din yung ibang steps, kunwari, mula scripting in progress to post-production. Ilalagay ito sa editor's list at magbibigay ng notification sa editor na yung video ay nasa post-production na. 'Di ba? Nakikita nyo? Pwedeng maging intricate ang mga automations na to for every step ng process. So, recap natin yung mga platform na to. Yung Notion, maganda siya for both work and personal. Madaling aralin para sa beginners at perfect para sa solo creators o maliit na team. Pero kung gusto mo ng automations, mas okay lumipat ka sa ClickUp. Lumipat kami sa ClickUp last year at game changer talaga siya sa content creation process namin. Mas mahirap aralin kaysa sa Notion pero sobrang worth it lalo na kung may malaking team ka. Ang automations ay malaking tulong sa business at talagang nagiging mas efficient ang lahat. Hindi mo na kailangan mag-micromanage ng team mo. In conclusion, kahit ano sa dalawang platform okay gamitin. Kung nagsisimula ka pa lang sa content creation, Notion ang i-recommend ko. Tapos lumipat ka na lang sa ClickUp pag malaki na ang team mo. Pag lumipat ka mula Notion to ClickUp, madali lang mag-import ng CSV files para makuha lahat ng data mo. May tutorial tayo sa channel tungkol dyan. Sana nakatulong tong video. Kung nagustuhan nyo, please leave a like para makatulong sa iba. Please consider subscribing para updated ka sa mga new videos every week. Thank you so much sa panonood at takit sa next video.